eto na, iinumin ako ng tubig. Muchacha! Ano nangyari sa'yo? Bakit nagputik ka? Nakakagulat nga. Hindi inaasahan ng marami na isang karaniwang comedy segment sa It's Showtime ang magiging sentro ng matinding usapan sa social media. Sa loob lamang ng ilang oras matapos maipalabas ang isang eksena sa segment na Memory Mar, kumalat ang iba't ibang video clips, screenshots, at opinyon mula sa mga netizen. Ang dating simpleng bahagi ng isang comedy skit ay naging isang pambansang usapin na umabot sa iba't ibang social media platforms. Ang sentro ng kontrobersya ay isang eksena kung saan si Vice Ganda, habang ginagampanan ang karakter na Memory Mar, ay bumuga o nagsaboy ng tubig kay Johaira, miyembro ng grupong Baby Dolls. Pagkatapos nito ay nagbitaw siya ng linyang, "Anong nangyari sa iyo? Ba't nagputik ka?" Ang eksenang ito ay bahagi ng isang comedy routine na may kasamang physical comedy at improvisation, mga elementong matagal nang ginagamit sa noon-time television sa Pilipinas. Gayunpaman, hindi lahat ng manonood ay tumanggap dito bilang simpleng biro lamang. Sa mga unang oras matapos ang segment, nagsimulang kumalat ang maikling video clips na hiwalay sa kabuuang konteksto ng programa. Maraming netizen ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya. Ayon sa ilang reaksyon online, nakita nila ang biro bilang insensitive at posibleng may kaugnayan sa kulay ng balat. Ang ilan ay nagsabing ang linya ay maaaring magpalaganap ng mga stereotype tungkol sa mas maitim na kutis. Dahil dito, mabilis na lumawak ang diskusyon lampas sa mismong programa at naging usapin tungkol sa representasyon, sensitivity, at ang hangganan ng komedya sa modernong panahon. Mahalagang maunawaan na sa puntong ito, ang napatunayang pangyayari lamang ay ang mismong eksenang naipalabas sa telebisyon. Ang mga interpretasyon kung ano ang tunay na intensyon ng biro ay nananatiling opinyon ng iba't ibang grupo ng manonood. Wala ring opisyal na pahayag na nagpapatunay na ang layunin ng eksena ay manlait o mang-insulto kay Johaira. Ang malinaw lamang ay may mga manonood na nakaramdam ng pagka-insulto at may iba namang nagsabing bahagi lamang ito ng tradisyonal na slapstick comedy. Habang lumalaki ang issue, nagsimula ring maglabasan ang iba't ibang bersyon ng kwento. Ang ilan ay nagsabing binastos umano si Johaira. Ang iba naman ay nagsabing normal lamang ito sa klase ng komedyang ginagawa sa segment. Dito nagsimulang maging mahalaga ang paghihiwalay ng katotohanan at interpretasyon. Sa panahon ng social media, madalas na mas mabilis kumalat ang emosyon kaysa sa buong konteksto ng isang pangyayari. Maraming netizen ang nakapanood lamang ng ilang segundo ng video at agad na bumuo ng sariling konklusyon. Ang iba naman ay naghintay muna ng karagdagang impormasyon bago magbigay ng opinyon. Ang pagkakaibang ito ng reaksyon ang naging dahilan kung bakit naging napakalaki ng usapin sa loob lamang ng maikling panahon. Samantala, habang lumalawak ang diskusyon online, nanatiling tahimik si Johaira tungkol sa issue. Ayon sa mga ulat, wala pa siyang inilalabas na personal na pahayag hinggil sa issue sa mga unang yugto ng usapan. Dahil dito, lalong dumami ang mga haka-haka at interpretasyon mula sa publiko. Ang kawalan ng direktang komento mula sa isa sa mga pangunahing personalidad sa insidente ay nagbigay daan sa iba't ibang pananaw at spekulasyon. Habang tumatagal, mas naging malinaw na ang issue ay hindi lamang tungkol sa isang eksena. Para sa ilan, naging simbolo ito ng mas malawak na usapan tungkol sa uri ng humor na katanggap-tanggap sa kasalukuyang panahon. Para naman sa iba, isa itong halimbawa kung paano minsang nahusgahan ang mga komedyante base sa ilang segundo ng video na walang buong konteksto. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang hindi maikakaila, ang segment ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko. Ang mga salitang binitiwan sa loob lamang ng ilang segundo ay naging dahilan ng mga diskusyon na tumagal ng maraming araw. Maging ang mga taong hindi regular na nanonood ng It's Showtime ay nakisali sa usapan dahil sa lawak ng pagkalat ng balita sa internet. Habang patuloy ang pag-init ng issue, dumating ang sandaling inaabangan ng marami. Hindi nagtagal, humarap si Vice Ganda sa publiko upang tugunan ang mga reklamo at puna na ibinato laban sa segment. Ang kanyang naging pahayag ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng buong issue at nagbigay ng bagong direksyon sa usapan. Habang patuloy na lumalawak ang diskusyon sa social media, naging malinaw na hindi na lamang ito isang usapin ng comedy segment.
Unti-unti, naging sentro ito ng mas malalim na pag-uusap tungkol sa responsibilidad ng mga personalidad sa telebisyon, ang epekto ng mga biro sa iba't ibang uri ng manonood, at ang pagbabago ng pananaw ng publiko sa kung ano ang maituturing na katanggap-tanggap na katatawanan. Sa loob ng maraming taon, nakilala ang It's Showtime bilang isang programang gumagamit ng spontaneous comedy, improvisation, at slapstick humor. Isa rin si Vice Ganda sa mga personalidad na naging tanyag dahil sa kanyang mabilis na pag-iisip at kakayahang magpatawa ng walang script sa maraming pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang isang eksenang tumagal lamang ng ilang segundo ay naging dahilan ng malawakang batikos mula sa ilang sektor ng publiko. Habang dumarami ang mga reaksyon online, nagsimulang lumabas ang mga komentong nagsasabing ang biro ay maaaring nakasakit sa mga taong matagal nang nakararanas ng diskriminasyon dahil sa kulay ng kanilang balat. Para sa mga kritiko, ang paggamit ng kulay bilang bahagi ng biro ay maaaring magpatibay ng mga negatibong stereotype kahit hindi iyon ang intensyon ng performer. Sa kabilang panig, may mga nanindigan na ang eksena ay malinaw na bahagi lamang ng isang comedy skit at hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ng lampas sa ipinakita sa entablado. Habang umiinit ang usapan, dumating ang sandaling hinihintay ng marami. Sa isang sumunod na episode ng It's Showtime, naglaan ng oras si Vice Ganda upang direktang harapin ang issue sa harap ng mga manonood. Hindi niya iniwasan ang problema. Sa halip, pinili niyang magsalita tungkol sa naging reaksyon ng publiko. Sa kanyang pahayag, inamin niyang nabasa niya ang mga komento ng mga netizen at naunawaan niya kung bakit may mga taong nasaktan sa naging biro. Ipinaliwanag niyang bilang isang komedyante, ang layunin niya ay magbigay ng saya at hindi makapanakit ng damdamin ng sinuman. Sinabi rin niyang kung ang kanyang mga salita ay nagdulot ng sakit o naging dahilan upang may makaramdam ng diskriminasyon, handa siyang humingi ng paumanhin. Ayon kay Vice Ganda, mahalaga sa kanya ang patuloy na pagkatuto at ang pagtanggap sa mga puna mula sa publiko. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng kanyang pahayag ay ang pagkilala na maaaring may mga biro noon na tinatanggap ng lipunan, ngunit hindi na angkop sa kasalukuyang panahon. Anya, nagbabago ang lipunan, at kasabay nito ay dapat ding magbago ang mga taong nasa industriya ng entertainment. Ang pagiging bukas sa pagkatuto ay bahagi ng pagiging responsable bilang isang public figure. Matapos ang kanyang paghingi ng paumanhin, nahati pa rin ang opinyon ng publiko. May mga netizen na nagsabing sapat ang kanyang ginawa. Para sa kanila, mahalagang hakbang ang agarang pag-ako ng responsibilidad at paghingi ng tawad sa halip na ipagtanggol ang sarili. Naniniwala silang walang taong perpekto at ang tunay na sukatan ng pagkatao ay ang kakayahang tanggapin ang pagkakamali at matuto mula rito. Ngunit mayroon ding nagsabi na ang paghingi ng paumanhin ay hindi sapat. Para sa grupong ito, ang insidente ay dapat magsilbing paalala sa buong industriya ng telebisyon na maging mas maingat sa mga biro na maaaring makaapekto sa iba't ibang sektor ng lipunan. Para sa kanila, ang impluwensya ng mga noon time show ay napakalaki dahil milyon-milyong Pilipino ang nanonood araw-araw. Hindi rin nagtagal ay nagsimulang magsalita ang iba't ibang personalidad sa social media. May ilang content creators at entertainment commentators ang nagsabing magandang halimbawa ang naging tugon ni Vice Ganda dahil hindi niya binaliwala ang nararamdaman ng mga taong naapektuhan. Samantala, may iba namang nagsabing mahalaga ring isaalang-alang ang buong konteksto ng segment bago husgahan ang isang tao batay lamang sa ilang segundong viral clip. Isa sa mga aral na lumutang mula sa insidenteng ito ay ang kapangyarihan ng social media sa paghubog ng opinyon ng publiko. Noong mga nakaraang dekada, maaaring natapos na lamang ang isang katulad na biro sa loob ng studio. Ngunit sa kasalukuyan, ang bawat eksena ay maaaring ma-record, ma-edit at maikalat sa loob lamang ng ilang minuto. Dahil dito, ang bawat salita at kilos ng mga personalidad sa telebisyon ay masusing sinusuri ng publiko. Sa puntong ito, isang bagay ang malinaw batay sa mga napatunayang impormasyon. Nagkaroon ng issue sa comedy segment, nagkaroon ng malawakang reaksyon mula sa publiko. At kalaunan ay humingi ng paumanhin si Vice Ganda matapos kilalanin na may mga taong nasaktan sa naging biro. Ang mga motibo o intensyon sa likod ng biro ay hindi napatunayang katotohanan at hindi dapat ipakita bilang tiyak na pangyayari.